Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Ninya Marie Bibasilan, isa sa tagapag-ulat. Nakatuon sa akin ang panahong kontemporaryo ng agham pampulitika. Ano nga ba ito? Ito ay tumutukoy sa pangyayari at pagbabago sa larangan ng politika sa kasalukuyang panahon. Nababanggitin ay ang pangyayari at pagbabago. Yung globalisasyon. Ito ay ang pag-unlad ng teknolohiya at komunikasyon ay nagdudulot ng pagiging konektado ng mga bansa at mga individual. Ang mga pangyayari at desisyon ng isang bansa ay maaaring magkaroon ng epekto sa iba pang mga bansa. Halimbawa nito ang mga pandaigdigang galaw sa ekonomiya, kalakalan at kultur at klima. Susunod naman ay ang demokratisasyon. Maraming bansa ang naghahangad ng demokrasya at kalayaan mula sa mga dating diktadorya at pagsasamantala ng kapangyarihan. Ang mga kilusang panlipunan at mga protesta ay nagsusulong ng pagbabago sa pamamagitan ng pamaraan ng demokrasya. Naglalayong ito upang mabigyan ng pantay na karapatan at mamayanihan sa lahat ng mga individual. Naglalayon rin ito na maiwasan ang paghari ng korupsyon at pag-abuso ng kapangyarihan sa pamahalaan. Susunod ay ang terorismo at seguridad. Ito ay ang di kinakailangan okasyon tulad ng teroristang pag-atake at krimen ay nagdudulot ng malaki at malubhang epekto sa larangan ng politika. Maraming mga bansa ang nagpupundo ng mga seguridad at mga patakaran ng kontraterorismo upang protektahan ang kanilang populasyon at maisulong ang kapayapaan at seguridad ng kanilang bansa. Susunod ay ang pagbabago ng klima. Ang pag-init ng mundo at mga epekto nito sa kapaligiran ay nagdudulot ng malaking hamon sa mga politika na leader. Ang mga takbo ng pagsasama ng mga bansa upang labanan ang pagbabago ng klima at ang pagsisikap na mapanatili ang sustainableng mundo ay naging mahalagang issue sa politika ngayon. Susunod at ang panghuli ay ang mga suliran ng pang-ekonomiya tulad ng kahirapan, kawalan ng trabaho, kawalan ng oportunidad sa edukasyon at kalusugan ay nagdudulot ng hamon sa larangan ng politika. Ang mga pamahalaan ay humaharap sa mga hamon ito at naghahanap ng mga solusyon upang mapabuti ang kalagayan ng kanilang mamamayan. Buo sa ating politika ay Pangulo, Pangalawang Pangulo at ang mga kagawad ng gabinete na binubuo ng iba't ibang kagawaran. Una na lamang dyan ay ang Pangulo. Siya ay tumatayong pinuno ng Estado, kinatawan niya ang bansa at sa iba pang bansa. Pinuno ng pamahalaang at punong kumander ng sandatahang lakas. Halimbawa na lamang dyan ang Malacanang na opisyal na tanggapan ng Pangulo. Pangalawang Pangulo. Maaaring pumalit sa Pangulo kung ito ay namatay o hindi nakarapat-dapat sa kanyang tungkulin. Siya ang gumaganap ng mga tungkulin na iniwan ng Pangulo. Gabinete. Ito ay binubuo ng iba't ibang ahensya o kagawaran. Ang bawat kagawaran ay pinamumunuan ng kalihim na katulong ng Pangulo sa pagpapatupad ng mga pambansang programa at proyekto. Mayroon akong mga halimbawa ng mga ahensya o kagawaran sa ilalim ng sangay ng tagapagpaganap. Isa sa halimbawa ko ay ang kagawaran ng Agrikultura o Department of Agriculture o DA. Pangalawa, kagawaran ng Edukasyon o Department of Education o DepEd. Pangatlo, kagawaran ng Paggawa at Empleo, Department of Labor and Employment o DOLE. Pang-apat ay kagawaran ng Pananalapi o Department of Finance o DOF. Pang-lima ay ang kagawaran ng Katarungan, Department of Justice. Ngayon tumungo naman tayo sa mga moral at ethical na standards sa politika na kung saan kapag naririnig natin ito ay ang mga mabuti o masamang gawain na dapat isaalang-alang na isang politiko sa bansa o sa anumang lipunang kinabibilangan.
Ito ay ang prinsipyong moral ng isang partikular na tradisyon, pangkat o mga individual. Ito rin ay mahigpit na nagtatakda ng moralidad sa mga sistema. Sinasabing ang prinsipyong moral sapagkat bilang namamahala o kasapi sa politika, kinakailangan ang alamin o gawin ang ikabubuti ng sambayanan. Bilang namamahala, kailangang timbangin ang tama at mali. Ngayon sa deskriptibo at normatibo naman, ito naman ay moralidad na tumutukoy sa halaga o pag-aasal na itinuturing na pansarili o kultural ng tao. Tumutukoy rin ito sa kung ano man ang aktual na tama o mali. Sa politika, kinakailangang igalang o bigyang halaga ang isang bansang may kinikilalang kultura. Kinakailangan ng alam at pairalin ng tama at maling desisyon sa pamamahala ng isang politiko. Sa realismo naman at anti-realismo naman, ito naman ay ang may pagtitimping ilalahad ang kadalisayan ng mga bagay-bagay at iwinawaksi ang anumang pagmamalabis at kahindik-hindik kagaya ng mga pangungurakot, korupsyon, diskriminasyon at kung ano pang kahindik-hindik na dapat iwasan bilang namamahala sa politika. Tumungo naman tayo sa pang-tribo at pang-teritorial. Dito naman hindi basta-bastang pakialaman ng anumang ari-arian ng isang tao o maging ang isang lipunan o bansa. Kinakailangan ng permiso o katibayan bago ang isang desisyon. Kailangan na respetuhin o alamin kung ano ang dapat o ano ang tama at mali bago gawin ang isang desisyon, lalo na't kapag ito ay may nagmamay-ari o kinakailangan ng permiso, kinakailangan ng alam ng may-ari bago natin gawin ang isang desisyon. Tumungo naman tayo sa loob ng pangkat at labas ng pangkat. Dito naman pumapasok ang diskriminasyon na kung saan sa moral na standard ay kinakailangan ng paggalang sa mga tao maging ang bansang kinabibilangan nito. Ang bawat individual ay may karapatang igalang sa kahit na sino man. So dito naman nakapaloob naman dito ang sinasabing pag-iwas sa diskriminasyon na kung saan iba't ibang kultura o iba't ibang pinagmulan ng mga tao na kung saan kinakailangan natin ng patas o pantay na paggalang o pagkilala. Kinakailangan na sa loob at labas ng pangkat na kung saan kung iba't ibang paniniwala mayroon ang sa loob at sa labas ng pangkat. Dito kinakailangan iwasan ng diskriminasyon maging sa kahit anong pangkat nabibilang ang isang tao. Ano nga ba ang mga etika sa politika? Una, ang etika ay mga tuntunin ng pag-uugali na ang mga batas ay mga tuntunin na binubuo ng mga pamahalaan upang magbigay ng balanse sa lipunan at proteksyon sa mga mamamayan nito. Pangalawa, ang etika ay nagmula sa kamalayan ng mga tao kung ano ang tama at mali. Ang batas ay pinatutupad ng mga pamahalaan sa mga mamamayan nito. Pangatlo, ang etika ay moral na mga code na dapat sundin ng bawat tao. Ang mga batas ay mga codification ng etika na sinadya upang makontrol ang lipunan. Pang-apat, ang etika ay hindi nagtataglay ng anumang kaparusahan sa sinumang lumabag dito. Ang batas ay parusahan ang sinumang nagaganap sa paglabag nito. Panglima, ang etika ay nagmula sa loob ng moral na halaga ng isang tao. Ang batas ay ginawa sa etika bilang gabay sa prinsipyo.